Hi Aries, love reading po tayo, love messages. Anong kailangan yung marinig ngayon? This is between June to July 2025. Oo, energy check tayo. Anong kailangan yung marinig? Guidance para sa mga Aries, usaping pag-ibig, relasyon. Sige, ito muna yung gamitin natin. Tayo po ay live na live sa TikTok. Try natin, Aries. Anong kailangan nyo marinig? Tapos, i-clarify natin ano man ito. Home. Home. Sige. Tayo. Bakit ito yung bumagsak? Yung comfort? Yung pagiging homey nyo, maaaring higit na umangat ngayon? Or yung security? Yung stability sa usaping ito? Why not? Claim na natin na may magandang possibilities, especially if you're in a relationship na, pero regardless, married na, regardless kung ano man ang katayuan ng status ng inyong buhay, pag-ibig, single, in a relationship, claim natin na maganda. Parang may blessing. Ito na ika-clarify natin, guys. Aries, anong kailangan yung marinig? Bakit itong bumagsak? Usaping pag-ibig. Guidance for you. Aries, June to July energy, 2025. Ano kailangan nyo marinig? Home. Actually, sa Jupiter, kung di ako nagkakamali, the planet of luck, wealth, beauty, has entered na your 4th house of home. Kailan lang yan? Kailan lang? Kailan lang siya lumipat? Oo, guys. Kaya marahil umangat yan, ano? Higit mo mararamdaman yung fulfillment, yung happiness, or kung meron kayong aayusin, aasikasuhin, pagdating sa inyong buhay, tahanan, claim natin na merong improvement or even developments. Kung hindi mag-apply sa physical home, it could be one of your family members, or ang inyong mga asawa, sabi ko nga. Or meron ng, ayan, the chariot, guys. Nagugulat ako sa barahan nyo, guys. It's about your home, your family. Aries, nag-highlight ang family, or Six of Swords. Meron ng, why not? Meron ng lalagay sa tahimik sa inyo, couples, in a relationship, especially kung marami na rin kayong nilagpasan, kinaya, or patuloy na kinakaya. Kumbaga, pinatatag na rin kayo ng ilang bagay sa inyong buhay or sa koneksyong ito, why not? Merong reversal kaysa, merong someone na ibabahay na kayo. Kumbaga, magpaplano na kayo kahit sa simpleng ideya or pagpaplano na lumagay na kayo sa tahimik at magsama na kayo sa isang bubong. Natatawa ko sa sobrang nag-a-apply. Pati ako ay napapost kasi tayo, guys, ng matagal, no? Kaya naghahang si Moonchild. Habang nakangangay, nag-edit lang tayo. Live na live po. Ang bawat card readings natin ay live na live natin kinakaharap. Alam nyo yan. Sa ilang matagal nang nakakapakinig sa akin. So, wala nang walang mekos-mekos. Pero nagme-mekos-mekos si Moonchild. Na lang ako. Kasi sobrang mag-a-apply ilang cards. Guys, kung meron sa inyo na ito, just only take what resonate, Aries. Merong someone na, kumbaga, hindi kayo nagkaroon ng magandang closure, unfinished business, maaring may magbabalik. Maaring ito yung mga inyong asawa na sumakabilang bahay, at ngayon babalik na, para sa mas payapa at mas masayang pamilya. Why not? Aries, meron akong naaalalang Aries. Nakikinig ka ba dyan, miss? Hindi ko na i-mention, pero, ayan. Sabi ko sa inyo, Jupiter, lumipat na sa inyo si planet Jupiter sa inyong mga 4th house of home and family. Kung hindi nyo pa man yan ramdam, unti-unti, may progreso, may magandang possibility when it comes to your home. Okay? Or marriage. Especially sa mga may asawa na. Okay. Hi, Aries. Sabi ni Miss Eka. Guidance. Naku, parang may naalala ko kay Miss Eka, no? Sandali. Ano kailangan mong marinig? Aries, guidance for you. Ito yung ilang bumabagsak. May pagkaseryoso na this time.
Aries, the Emperor, this is you. Yung pagiging on fire mo. Okay? Yung power mo. The Magician. May makukumpleto talaga. May pagkakumpleto. Regardless or no matter what your relationship status, June to July, i-claim natin kung andyan talagang kagustuhan o yung enerhiya. Single, why not? Merong someone new or someone na magbabalik from the past. Dalawa lang naman yan. Okay? Kung saan, andyan yung pakiramdam nyo na mas komportable, andito na yung security, mas seryoso, mas magical. Alam ko, diretso for some of you, si Miss Eka nag-comment. Tayo ay live na live sa TikTok, pero maganda, ito yung umaangat. Meron kayong pagsasamahan, pagsasaluhan sa mas komportable, mas merong magandang flow ngayon. In the next coming weeks or ngayong June to July energy. Andito yung enerhiya talaga. On fire ang inyong mga buhay, relasyon, love life, guys. Kung pahintulutan nyo lamang ito, of course, at the end of the day, kayo po ang higit na makapagpapasya. Love is in the air. Parang ganon. Love, love, love. Yung comfort, security, and stability na hinahangad ng karamihan. Let's share it about relationship, family, marriage, 7. Okay? Ito yung umaangat, mensaheng gabay lamang po, love reading, derechahan para sa inyo, Aries. Hi Taurus, love reading, love messages po tayo. Energy check sa buwan ng Hunyo at Hulyo. Ayan, tingnan natin, anong kailangan nyo marinig na gabay ngayon. No matter what your relationship status right now, Taurus, single in a relationship, married, tingnan natin. Anong kailangan mong marinig right now? Kuha muna tayo ng pinaka salita or advice. We'll see, Taurus, para sa inyo. Para sa taong nakikinig ngayon, Taurus. Love message, protection. Wow. Protected. Protektado ka, Taurus. Tingnan natin. Clarify natin yan ngayon pa lang. Actually, okay, nakita mo yan. Ang ganda niya, no? Protection. Pakita natin sa live. Tayo pa live na live sa ating TikTok. Ayan, no? May protection ng mga Taurus. Si Venus, ang madalas sinisilip natin when it comes to love reading, bilang siya yung, bukod siya yung inyong mga natural planet ruler. Yes, Taurus, you are ruled by planet Venus. And right now, Venus just entered your sign, Taurus. And it will last, actually, in the next coming weeks. Oo. So, dito kasi may apply natin that you are being protected by planet Venus. Venus is all about love, beauty, attraction. Protektado ka niya. May add lang natin, no? Sandali. Clarify natin to. Anong kailangan mong marinig ngayon? Taurus, message. Guidance for you. Taurus, June to July 2025. Guidance, love message po sa taong maring makapakinig nito. The Queen of Swords. Umangat yung pagiging queenly. The Nine of Wands. Ayun. Kaya marahil umangat yung protection kasi for some of you, just only take what resonate. Wala namang perfect relationship. May ilang challenges. Ayun, sumasangayon. Ang ilang ingay sa paligid. Yung ilang distractions sa paligid minsan. Na parang ang hirap ang hawakan. Ang dami. Kukunin ko pa dito yung pinaka. Maring i-test. Okay, i-test ang inyong mga relasyon. Kumbaga, yung tinatawag na test of fate. Ito si Nine of Wands. Okay, andyan yung disiplina, may ilang challenge. Depende ito kung paano nyo pangahawakan ang inyong problema. I will be honest. Could be something tension lang, di kailangan laliman. Sabi ko nga, highs and lows, positive, negative, wala namang perfect relationship. But this is something na, ayan o, protektado ka. May protection sa kabila ng ilang laban na ito or pagsubok sa relasyon. Guidance. Kahit pa tayo, Taurus, the Queen of Pentacles. Queen and Queen. Umangat yung pagiging queenly mo.
bilang si Venus, the planet of beauty, regardless din sa inyong mga gender. Pero aangat ang inyong mga ganda, ang inyong kakisigan, yung pagiging magnetic, physically, mentally, emotionally, yung inyong mga aura, kung paano nyo dinadala ang inyong mga sarili. Oo, ang ganda. Or lalo kayong gaganda, why not? Magbo-bloom, may pag-bloom ang inyong mga love life. Kahit pa may ilang challenges, pa rin nararamdaman ng ilan. Okay? Ah! The Four of Wands. Sa kabila ng ilang challenges na ito, for some of you na pinagdaanan na yan, in a relationship, couples, especially, ito na naman tayo. 4, it's all about home and family kung nakapakinig kayo sa mga Aries. But anyway, regardless, may celebration or meron talagang event, party kayong pupuntahan. At dito, higit kayong mapupuna, single, why not? Kung magiging open kayo sa ilang posibilidad at hindi nyo bibigyan ng restrictions sa inyong mga sarili or hindi kayo mananatili sa inyong mga safe zone. Ito lang naman ay kung ready kayo, ha? Depende pa rin yan. Pero kasi kung andito pa kayo, napakalawak ng pwedeng iwan ni Nine of Wands. Kung meron pa kayong struggle, single, especially, kumbaga dito kayo sa healing process, this is something na parang hindi pa natatapos sa inyo mentally, emotionally, or physically, huwag yung madalian. Sabi kasi ni Moonchild But regardless pa rin, may protection. May protection kayo. You are being protected and guided, Taurus. Kung magiging open for single, napakalawak nito ha. Again, may celebration, maaring may party events, party invites, mapa-business, professional man, or personal agenda. Kung magiging open, baka merong someone na umangat dyan. Why not? Kung magiging open kayo sa blind date, merong possibility. Kung i-welcome nyo yan, maganda yung aking nakikita. Pero it depends pa rin sa inyong katayuan. Huwag kayong magmamadali. Okay? Huwag kayong maiinap. 4. Si Mars right now ay nasa inyong mga 4th house of home and family. For some of you, Mars, the planet of energy. 4, it's all about, ayan o. Parang sa hinabahaba ng prosesyon, couples in a relationship, medyo na-excite ako sa aking messages. Patawarin kung minsan parang na-overwhelm ba kayo. Ako rin na-overwhelm ako sa baraha minsan. Parang lalo pa sa ilan ha, na marami na kayong pinagdaanan, nalagpasan, pero pinanghawakan nyo ito, tinest na yung inyong mga faith sa isa't isa. Baka sa hinabahaba ng prosesyon ay sa simbahan po ang tuloy. Meron bang ikakasal talaga ngayon? Bilang nandito tayo, wedding month, kahit sa simpleng pagpaplano, maaaring makatanggap ang ilan sa inyo ng either love, single, love proposal, or couples in a relationship, marriage proposal. Yes po, may pagkaseryoso talaga ang buwang ito next 2 months of 2025, June to July. Maganda. Umaangat kasi yung pagiging ready nyo rin, physically, mentally, emotionally, or a message to be ready. Kasi merong parating para sa inyo. Magandang possibility when it comes to love, relationship sector. Ito yung umaangat na guidance para sa inyo, June to July 2025, Taurus. Hi, Gemini. Love reading po tayo. Love messages from June to July 2025. Energy check tayo. Pagdating po sa inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig, querida, number 2, charot. Charot, tarot. Hindi. No matter what your relationship status right now, single, in a relationship, or married, this message ay maaaring para sa'yo. Just only take what resonate. Tayo po ay general reading. Tayo po ay live na live sa TikTok. Pabalikan ko kayo maya-maya. Anong kailangang mensahe? Guidance, advice, love message ang marapat yung marinig ngayon, Gemini. Message. Kuha muna tayo dito kay Oracle. Yung pinakasalita, tapos ika-clarify natin. We'll try to be straightforward po. Gemini manifestation. Yun yung pinakahumarap. Manifestation. Ang ganda. Dito pa lang tinapos na tayo. I-claim nyo na, tanggapin nyo na yung lahat na hinihiling nyo or nililook forward nyo when it comes to love, relationship.
Kasi hindi imposible. Lalo pa ako ipapahayag nyo na yan. Tatanggapin nyo na, i-claim nyo na. At sasamahan of course nung dasal. Iangat mo lahat ito sa Kanya. Matatanggap niya yan. I-claim na ba natin yon? Of course naman, clarify natin bakit ito umangat, buhay, pag-ibig, relasyon, Gemini. Anong kailangan yung marinig? Message, guidance para sa mga Gemini. Sun, Moon, Venus, Rising. Yes, Miss Mami Cherry. Tayo po ay live na live sa ating TikTok. Kung meron kayong placement sa inyong chart, why not? Pakinggan nyo rin po. Gemini. Especially yung big 3, Sun, Moon, Venus. Ay, Sun, Moon, Rising. Ayan. Why not? Venus din. Sama nyo na yan. Eto na. Guidance para sa inyo. Si Miss Eka, Gemini, Moon in Gemini. The Three of Swords. This one is in reverse. So, ano yan? It's all about healing. Actually, dadaan kayo sa healing process or meron na ba kayong talagang pinapagaling? Manifestation, guys. The Nine of Cups. It's all about your goals, your dreams, your hopes. Ayan, yung mga pangarap nyo. Kaya ito na yung pinakabumagsak. Manifest nyo na. Stay positive, stay optimistic. Kasi marahil parating na to sa inyo. Yung mga pinapangarap nyo sa isang relasyon, lalo pat kung pangahawakan nyo yan, mas mapapaangat or aangat ng kusa at ihain sa inyo ng universe yung pagkasapat. Yung kasiyahan, yung fulfillment na deserve nyo. Lalo pa kung meron na kayong, for some of you, na pinagdaanan na hindi ganon kagaanan pagdating sa relasyon. 3, you're Gemini, you're in the 3rd house. Pero regardless, eto yan, no? Kapag yan ay naka-upright sa atin, may 3 espada na nakaano sa yung puso, nakasaksak. Of course, hindi yan madali. Para sa ilan, na parang pakiramdam ay in pain pa. Iba-iba tayo ng process dito, guys, ha? In pain pa right now. So, pahintulutan yung magpagaling. Actually, astrologically, sobrang mag-a-apply ito. Kasi si Venus, ito yung sinisilip natin. Dahil siya ang planet of love, beauty, attraction. And right now, until in the next coming weeks ito, June to July energy yung hiningi natin. Si Venus ay nasa inyong mga 12th house. 12th house of healing. Diba? Deserve nyo to. Healing. Closure, endings, or maybe a reminder na tulungan ng sarili, ha? Walang higit na makakatulong po sa atin. Totoo naman yan. Kundi ang ating mga sarili. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero ang usapin kasi natin ay puso. Kita mo may puso. Pero syempre kapag, sabi nga nila, kapag apektado ang puso, minsan naapektuhan na rin lahat eh. Physically, andyan, nagiging low-key. So very important to listen, guys, sa inyong mga katawan. Listen to your body. Sa part na yan po, kayo ang higit na makapagsasabi. Take it easy, rest, recharge. Ito yung higit na magagawa nyo para sa inyong sarili, ha? One day, one step at a time. Lalo po kung andito kayo sa process of healing. Physically, mentally, emotionally. Hindi siya madali, pero lagi yung tatandaan. Ito ay may dahilan. Actually, may kapalit yan. Anong kapalit, Moonchild? Ito minamanifest nyo. Yung nililook forward nyo, yung pangarap nyo, yung nakikita nyo kayo sa isang relasyon na syempre masaya. May pagkasapat. Matatanggap nyo yan. Kaya naman, be ready. Okay, marahil pinaghahanda na kayo dito. The Three of Swords, naka-reverse na sa atin. Na kayo'y gagaling. Okay? Kayo'y makakapagsimula ulit. Dadaan kayo sa recovery. Okay? Pero, kung hindi tayo maging practical, single, and ready to mingle, maring, kahit na andun kayo sa pagiging ready, dalawa lang ito. It's either meron kayong secret. Meron ba kayong sinisikreto ngayon? Regardless na kung kayo single or in a relationship, married, reversal, pwedeng merong nagsisikreto or secret lover ba ito? Tahimik lang na ang totoo kayo pala yung
pangarap din niya. Reversal yung energy, bawat readings natin guys. Meaning, pwede itong higit na mag-apply sa inyo or sa inyong mga person or potential person. Meron nang nagmamatsyag. Kaya naman pinaghahanda ka na dito kasi parating na siya sa'yo. Gusto mo ba yun? Unti-unti. Okay? Para sa ilan, dito pa lang, sa ilang bumagsak sa iyong baraha, Gemini. Okay. I feel na since andun na tayo okay, papunta na tayo sa navivision nyo in the future. Or kung kung ano yung gusto nyong sa isang relasyon, meron bang goals, about your goals, yung plans, yung pangarap nyo. Manifestation nga maaaring merong, alam nyo, from Aries, parang nabanggit ko to. Why not? Lahat tayo, huwag nyo na ako isama, lahat na kayo ay ikakasal. Wow! Love is either love, single love proposal, or marriage proposal. Possible po yan. Kasi andito yung fulfillment, makukompleto. Sa kabila nung itong pagsubok na pinagdaanan nyo, mapapalitan po yan ng sobra-sobra, doble, triple, doon sa hinanakit or pasakit na iniwan sa inyo ng mundo. Gusto nyo yun? Okay? Bagong simulain guys, be ready. Pinaghahanda na kayo ng universe para sa tamang tao. Meron kayong matutupad, ma-accomplish na goal pagdating sa love. Ito yung umaangat, diretsahan. Single ka pa man in a relationship, married, may kasiyahan. I-claim na natin yan. Ayan, para sa inyo, mensaheng gabay lamang po. June to July 2025 love message, Gemini. Hi Cancer, June to July 2025, love reading, love messages po tayo. Kuha tayo ng ilang guidance advice na marahil ay kailangan yung marinig ngayon, no matter what your relationship status, single, married, couples, or in a relationship, ano pa man yan, maging sino ka pa man magpakailanman, cherries. Kuha muna tayo ng pinaka-advice. Ano kailangan yung marinig ngayon, Cancer? Usaping pag-ibig, relasyon, querida, number 2. Hindi. Guidance lamang po. Tayo ay live na live as usual sa TikTok. Babalikan ko kayo guys maya-maya. Para sa mga Cancer, guidance for you. Love message po. June to July energy. Guidance. Cancer message. Kunin muna natin yung pinaka. Wala pa. Message or salita. Guidance. Anong kailangan yung marinig ngayon, Cancer? June to July energy. Cancer, guidance for you. Anong kailangan mo? Boundaries. Okay. Yan yung pinakahumarap. Boundaries. Clarify natin, ha? Bakit ito yung bumagsak? Anong kailangan yung marinig? Guidance para sa mga taong ito. Biglang may nagchat-chat. Okay. Anong kailangan yung mensaheng marapat ay marinig ngayon, Cancer? Guidance for you message. Love message po para sa mga Cancer. Sa tao nakikinig ngayon at maaaring makapakinig nito. Cancer, June to July energy. Love message po para sa kanya. Para sa iyo, Cancer. Love reading, boundaries. Anong kailangan mong marinig? Uy, Knight of Cups. Perfect, tumalo na siya. Pero parang nakaslant siya, no? Tayo ay live na live kay TikTok. Parang doon pa lang, kumbaga, magsiset ka ng boundaries. Hindi, kahit parang nakaganito siya, no? Pero i-operate na natin yan ng nakaharap. Ito na. Ang matatawag nating bilang Cancer myself, Knight in Shining Armor. Single ka pa man in a relationship or married, the Knight of Cups. Pakita natin sa live. At ayan. Ano kaya to? Ten of Cups. This one is in reverse. Okay. Okay. So, gusto ko pang mag-add. Happy New Year. May pa-fireworks ngayon si Mayor. Pero, add pa tayo. This is about your family, home sector,
or attachment. Kung hindi tayo magiging practical, ayan, pagdating sa love, sa mga karelasyon nyo. For some of you, marahil kayo umangat yan, na nagkaroon kayo ng ilang imbalances or detachment, nawala yung attachments. The Ten of Swords, 10 and 10 ang rating, and the Emperor. 10, 10. Hindi madali to, I will be honest. Kita mo, may 10 espada na nakadagan dyan. Hindi po kailangan laliman, pero for some na merong pinagdaanan or ngayon ay patuloy na pinagdadaanan, buhay, pamilya, relasyon, at nagkaroon ng separation, I will be honest, diretso tayo. At dito parang nagkaroon ng hangganan na, boundaries, yung inyong pagsasama. Okay? For some of you, married especially, or couples in a relationship, na hindi naging madali ito. Okay? At ayan, naiwanan kayo ng limita or ng restrictions. Pinapalalahanan kayo ng baraha na kalma. Okay? Alalahanin mo rin yung ikaw, physically, mentally, emotionally. Hindi madali ito. Focus on your health, Cancer. Kasi meron na kayo on fire. Yes, on fire. Andito naman eh. May fire pa. May chance pa to mabuo. Pero, don't rush anything kasi iba-iba tayo ng process. Hindi natin mapiplease yung ilang tao ito or ang iyong koneksyon. Kasi nga, iba-iba tayo. Pero, papunta rin siya sa'yo eh. Or love may be waiting for you. Single, papunta yan. Hindi lang natin kailangan madiliin, hindi mo kailangan mainip, pero hindi mo rin kailangan umasa. Okay, sabi kasi ni Moonshot, papunta, pabalik eh. Hindi. Focus on you. Very important to have boundaries. Ito yung umangat. June to July energy tayo, guys. Kasi andito yung power nyo, andito yung energy nyo, kahit kayo lang munang mag-isa. 4, kita nyo, ma-relate lang natin. It's about you. You're in the 4th house. So, ayun. Kahit kayo lang, dito yung pagiging powerful nyo, yung strength nyo, yung pagiging independent nyo, at hindi nyo kailangan dumepende sa takbo or sa kilos ng ibang tao. Okay? Go with the flow. At kung meron talagang kailangan pahilumin, pagalingin, or kung kailangan nyo munang mapag-isa, or kailangan nyo ng tamang space, pahintulutan yun. Okay? Maaaring ang ilan sa inyo ay higit na maging sensitive or extra sensitive ngayon. Okay? Or sa mga susunod na linggong ito, na hindi masama, your feelings are valid, Cancer. Okay? Or kung meron kayong namimiss kasi merong detachment, nagkaroon na kung mag-apply talaga itong boundaries na to, nagkaroon ng limita, yung enerhiya, hindi na ipaparating. Sabi nga nila, no, kapag the more na, meron ako iniwanan nito, isang ba yun? Sino ba yun? Marami sa nakaraang live. Hindi ko alam, parang Cancer nga yun eh. Parang, the more na namimiss ka nito, the more na nag-grow, or namimiss niyo yung isa't isa, may kasabihan yan eh. Anong kasabihan yan mo dyan? Ano ito? Absence? Tulungan niyo ako. Absence grows the heart fonder. Absence makes the heart grow fonder. Kumbaga, parang mas nadidevelop lalo yung connection or affection na ito. Mas na-appreciate nyo yung tao kapag wala siya sa inyo. Tama? Reversal tayo, guys, ha? So, the more na if ever may hiwalayan or naghiwalay kayo, or kung hindi man, kung sino man ito, na naiisip nyo if ever, sumasang-ayon na, umuulan na, guys. The more na meron kayong detachment, the more na merong boundaries, the more na namimiss nyo ang isa't isa. Parang ganun yung enerhiya. May hugot kayong mga Cancer. Okay, ito yung umangat. So, allow nyo lang muna kung ano yung ngayon. Ito naman yung mahalaga. Focus muna on you. At sabi ko sa inyo, may paparating. Merong paparating. Merong magbabalik or meron lang bago. Single. Meron. Or kung magiging open kayo sa ilang possibility, sige, mag-add pa ako. 8 of Wands, travel, or sa ilang connection nyo,
pagdating sa ilang friendship sector or ilang groups. Temperance card, the Tower, it could be unexpected sa ilang connection. Friendship, party, events, travel, it could be unexpected na meron kayong makilala. Kung magiging open lang kayo, okay, someone na pwedeng magpaangat nung walang limita, walang boundaries. Kumbaga, dito yung pagkakalma, yung purpose. May magandang flow. Hindi man ngayon, pero papunta kayo doon. Kahit over the net lang ito, guys, maaaring magbigay daan ng ilang taong malapit sa iyong puso. Sabi ko sa inyo, kaibigan, or katrabaho, para makilala nyo si the one. Single, okay, especially, kung kayo lamang po ay handa na. Kasi, again, dumadaan pa ang ilan sa healing, or andito pa rin, in pain pa rin, I will be honest, or nasasaktan na. So, syempre, ayaw nating sumuong sa isang relasyon kung hindi pa kayo handa. Kaya, dito pa lang sa unang salita, mag-set kayo ng boundaries. Or nung hangganan, kung hanggang saan ba yung enerhiya na pwede mong i-invest sa isang tao. Okay, huwag kayo mainip. The Temperance card may dahilan ang mga bagay-bagay. Okay, huwag kayo magmadali. Sabay lang kayo. Sa minsan, ayan, ginagulat kayo ng mundo, the Tower. Sabay kayo sa agos ng buhay na ito. Ito yung umaangat na guidance, advice, love message para sa inyo. June to July energy, love reading 2025 po, Cancer. Hi Leo, love reading, love messages po tayo from June to July 2025 energy ito. Kuha tayo ng ilang guidance, advice na why not? Marahil kailangan yung marinig ngayon. Mensaheng gabay lamang po. No matter what your relationship status, Leo, single ka pa man, in a relationship, attached, or married, hingan natin ng gabay kayo. Okay, dito muna tayo sa Oracle. Kuha tayo ng pinakasalita or message for you. Leo, sa taong maaaring makapakinig nito, love reading, buhay, pag-ibig, relasyon. Anong kailangan mong marinig ngayon? Guidance po. Leo. Guidance para sa mga Leo right now. Anong kailangan yung marinig? Para sa iyo, Leo. Leo. Leo, Leo, Leo. Mensaheng gabay para sa mga Leo. Okay. May umangat na. Ano yan? Transformation. Transformation. Pakita natin. Tayo pa live na live. Ang ganda ng barahan na to. Parang ngayon ko lang to na. Ngayon lang umangat sa akin to. Butterfly. Parang may kanta yan. Charot. Okay. This time, clarify natin. Dumadaan daw kayo sa ilang transformasyon. Diba? Tinagalog lang ni Moonchild. Transitions. Ilang changes. Totoo naman. Patuloy na merong changes sa buhay natin. Pero we'll see anong kailangan yung marinig right now. Guidance, buhay, relasyon po, pag-ibig. Para sa mga Leo ngayon, June to July. 7. Ayaw pa umangat. 7 of Pentacles, the Knight of Cups, and the 10 of Cups. Uy, meron pa pala. 4 na. 10 of Cups. Okay. Family, kung kayo'y nasa isang buhay, mag-asawa na, may mga anak, or why not? Kung nandito na yung pagpaplano, parang merong pabulaklak or pagbuka ng, parang may growth, no? Hindi po isang medical advisor ang Moonchild. Ito agad yung una kong nakuhang message. 7 is all about marriage, partnership, relationship. Kahit sa simpleng pagpaplano or ideya na pwedeng umangat sa inyo, meron na bang gustong magsama? At couples in a relationship, okay, gustong magsama at mas seryoso na ngayon, magsama sa isang bubong at bumuo ng sariling pamilya. Or meron talagang, ito guys, reversal yung energy, talagang kusang aangat na merong uusbong, may baby blessing. Why not? Anytime soon, June to July energy, or kahit sa simpleng ideya po, just only take what resonate, Leo. Tayo po ay general reading. Pero parang may bubuka dito.
Para meron ako nakukuhang energy na merong bubukang bulaklak. Wow! And may makukumpleto. Andito yung happiness, yung fulfillment, may celebrations, ang tamis moonchild. Yes po. On fire. Leo. June to July energy. For some of you, single, moonchild ako makarelate. Regardless, ito na, ang iyong knight in shining armor. Mas seryoso yung nakikita ko ngayon. Kumbaga, marahil ito kusan yung nararamdaman or ng inyong mga person, reversal again. Ito na si knight in shining armor na matatawag or one and only true love na parating or ngayon pa lang meron na. Single, nandito ba kayo sa talking stage, dating stage? Why not? Mas seryoso or meron chance na maging malalim pa yan. Or kung single talaga, kung magiging open kayo sa ilang transformasyon na ito, sa ilang changes, sabay kayo. Kasi meron akong nakikitang someone na pwede niyong makilala or parating sa inyong buhay. Higit kayong nagiging magnetic. Ang ganda kasi yung charm, yung aura nyo ay napupuna. Kung ready lang naman, di naman sa of course, kayo ang higit na makapagsasabi. Leo, kung kailan kayo magiging handa. Pero para sa ilan, merong nagiging handa para sa inyo. The Eight of Cups. Maring merong bumalik or manumbalik na init ng pag-ibig na merong kaugnayan sa nakaraan. Or merong ulit susubok sa inyong connection ito if ever ito, regardless na couples in a relationship, married, nagkaroon kayo ng tension, at hindi ito naging okay, why not? Sa mga susunod na linggong ito, or the next 2 months, June to July, energy ang ating hiningi ay merong babalik, manunumbalik, at mag-aayos kayo. Okay, mas serious, mas mature, ayan, yung nakikita ko, may ilang plano na long-term plans para dito sa ikatatatag ng inyong buhay relasyon. Okay, na ang ganda. Totoo naman. Again, di isang, reversal, kung hindi mag-apply sa inyo yung baby blessing na aking na-mention, ito lang naman po ay base sa ilang baraha mo. Maaaring ito ay mag-apply sa ilang miyembro ng pamilya or ilang taong malapit sa iyong pamilya, sa iyong puso. Andyan yung energy. Okay. Other messages, ito yung time na higit kayong, susubok mula sa ilang pagsubok or sa ilang pagbabago or ilang transitions na inyong pinagdaanan sa inyong buhay pagsasama. Sasabay kayo. And this time, maybe ito yung pinaka-reminder din for some of you, Leo, to spend more quality time kasama itong mga mahal mo or ilang taong mahalaga sa'yo. You could make memories na hindi lang kumbaga hindi lang kayo magsasaya, pero ito'y tatatak, okay? Memories na iti-treasure nyo forever. Ito yung guidance, advice, messages, love reading po tayo, June to July 2025 energy para sa iyo, Leo. Hi Virgo, love reading, love messages po tayo. June to July 2025. Energy check tayo pagdating sa inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig, no matter what your relationship status right now, single, in a relationship, attached, or married, we'll see. Para sa iyo Virgo na nakikinig ngayon, kuha muna tayo ng pinaka-message or salita. Anong kailangan nyo marinig right now, Virgo? Love message po. Mensaheng gabay lamang, Virgo. Virgo, anong kailangan niyong marinig? June to July energy. Message po sa taong ito. Uy! Travel. Kanina pa may dumadaang eroplano bago pa man ako mag-start sa inyo. Travel. Kahit sa simpleng pagpaplano, pakita natin sa ating live. Ideya, meron ba? Travel plans in the future or in the next week, coming weeks, months, why not? It doesn't matter kung ito ay short or long distance travel. Pero we'll see, clarify po natin ito. Guidance para sa inyo, Virgo. Buhay, pag-ibig, relasyon, anong ganap? Kahit over the net, why not? Why I'm getting a message? Kasi hindi naman para sa lahat. Tayo po ay general reading, Virgo. Just only take what resonate. Hindi sa lahat ng pagkakataon, diba?
or para sa lahat ay nabibigyan ng opportunity to travel. Kahit over the net yung connection, meron ba sa inyo long distance relationship ngayon? Or meron someone over the net kayong pwedeng makilala? Why not? Dyan pa lang. Ang dami nating nasasabi. Guidance para sa inyo, Virgo. Clarify natin ito. Message. Buhay, pag-ibig, relasyon, Virgo. Guidance para sa iyo. Uy! The Three of Wands. Travel talaga. This one is in reverse. Okay, regardless. Pero may ilang glitch, may ilang delays. Or communication is the key. Connection, communication, technology, travel. Yan po yan. Sandali. Sandali. Baka may maad ako astrologically, Virgo. OMG. Since binabasahan natin, ayan, may pa-OMG si Moonchild. Kayong mga Virgo right now, love reading tayo. And kapag love, of course, ang sinisilip natin dito ay si Venus. Siya ay yung tinatawag na planet of love, beauty, attraction. And right now, nasa inyong mga 9th house si Venus. Saan yun? It's all about travel. Travel. So, again, hindi nyo pa man yan ma-realize. Tayo ay general reading, guys. Travel. Pati itong tanungan session natin kanina, may travel din. Add pa tayo. Or may something glow, magbo-bloom, especially online, over the net. Why not? Coconut. Add tayo. Virgo. Ano kaila? The Knight of Wands. Nagugulat din ako eh. Oo. Wait lang. Add pa tayo. Uy! The Knight of Wands. Marahil ito na yun. Ang matatawag niyang Knight in Shining Armor. Andito yung energy, on fire, inspiration, motivation. Gaano man minsan nagkakaroon ng ilang delays or kabagalan ang koneksyong ito o relasyon nyo. Wala namang perfect. Pero, marahil lang ilan sa inyo. As a Virgo kasi, meron ding right now, nag-highlight din ang inyong mga 10th house. Reversal naman yung energy. Pwede itong sa inyo mismo or sa inyong kapareha or magiging kapareha if nandito kayo sa talking stage or getting to know each other pace. Maring busy at nagiging practical kasi ang ilan sa inyo. Kaya marahil nagkakaroon ng ilang delays or glitch, hindi kayo nagtatagpo masyado at dyan hindi masyadong nalalaliman yung connection. Pero may yaman, may growth ang connection nyo, guys. Lumalaban, nagbo-bloom, or para sa ilan, why not? Maaring kayo umangat yung travel, nag-highlight talaga ang travel sa cards nyo, sa tarot, sa oracle, sa astrology, right now po. Okay, ito naman ay nababago, nothing is yet set in stone, pero sa ngayon, marahil isang paalala rin ito, why not, to connect, communicate, kasi baka may nakakamiss sa inyo, or ito yung magandang paraan nyo. Hindi man ngayon, June to July, kahit sa simpleng pagpaplano, travel. Baka ito yung paraan para kahit paano makabuo kayo ng ilang bagong memories together na pwede nyo i-treasure forever. The Six of Cups. This is about your past. Connection about the past. Yung ilang memories nyo na nabuo. Okay, couples, married, actually family. Andito, may yaman. May abundance po ang inyong connection. I-claim na ba natin yun? Syempre naman. Or money-wise, alam ko love to pero may magandang flow, may improvement. At syempre, tataba rin. Parang kasing taba ni Moonchild. Hindi. Tataba ang inyong mga puso, may saya, may celebration. At hindi lang kayo yung magsa-celebrate, pero kasama, family sector po ito. Itong ilang taong malapit sa inyong buhay. Single, well, regardless, pero maaaring may kumonekta, may pumunta, may magta-travel, may uuwi ng Pilipinas, or merong uuwi ng probinsya, regardless. May connection, reconnection, or even reunion for some of you. Kahit over the net lang ito, love-wise, may ko-connect ulit. Could be an ex-lover, ex-friendship, why not, or exes nyo. Ayan. Yung mga naging ex na, baka mabuhay yung enerhiya at papunta ito sa inyo. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages para sa inyo. May growth, guys. June to July energy, love reading, Virgo.
Hi Libra, love reading, love messages po tayo from June to July 2025. Energy check tayo no matter what your relationship status ngayon. Single, in a relationship, attached, married, buhay, pag-ibig, relasyon ng ating pag-uusapan. Libra, kuha muna tayo ng pinaka advice or salita na kailangan yung marinig tapos ika-clarify natin. Message, Libra, guidance for you sa taong nakikinig ngayon. Message, ano kailangan? Pinaka-kailangan marinig ng taong ito. Love message, buhay, pag-ibig. Ay! Tumatalon. Ang dami. Sige, para sa inyo. Parang sa inyo lang to nangyari. Excited, Libra. Sa inyo lang to nangyari. 3. From Aries to Virgo, isa lang yung umangat. Pero sa inyo 3, hindi natin pipigilan ito. Prosperity. Prosperity. May yaman. May kayamanan, may good luck. Claim na ba natin? Syempre naman, may pag-level up kung higit tayo magiging practical sa inyong mga buhay relasyon. Parang ayan, may pagod pa. May kaunlaran, kumbaga. Psychic abilities. Okay. Happiness. Parang dito pa lang, tinapos na tayo. Malakas. Manlalaban, ayun, sa larawan, parang magkakaroon kayo or aangat, bubuka ang inyong, bubukas ng inyong mga third eye. Hindi kailangan laliman yan. Pakita natin sa live. Psychic abilities. Or higit kayong makakaramdam, makikiramdam, aangat yung inyong mga intuitive side ng higit. So, hindi kayo na magkakamali or nagkakamali, but you have to listen to your intuition. Kasi aangat na yung ability nyo, psychic ability. Siyempre naman, papakiramdaman. Okay, ito yung ating ika-clarify. Oo, ngayon na. Libra, anong ganap? Bakit ito yung umangat? Guidance for you, message. Buhay, pag-ibig, relasyon sa taong nakikinig ngayon. June to July, energy, love, message po. Libra. Ooh, 4 and 6 of swords. Both are in reverse. Okay. Parang no, sandali. Add tayo, Libra. Guidance para sa'yo. Buhay, pag-ibig. Relationship. Knight of Cups. Bumabagsak lagi ngayon ang iyong, ayan. Knight in Shining Armor. Romance, love life. Siya na yan. Add tayo. Napakalawak nito guys ha. Just only take what resonate. May hugot. 4 and 6 of swords. The 2 and 3 of swords. And the Ace of Pentacles. So parang ano to. Kumbaga meron talaga tayong mga free will. Kung sino, saan tayo higit na maglalaan ng energy at sana mapaangat nyo yung opportunity na una't huli, Libra, piliin nyong maging masaya. Happiness. Ano man yung pwedeng yung pagdaanan or ngayon pa lang ay nararamdaman emotionally, especially. May pagka-intense, extreme since, sandali, kasi kanina sa mga na-mention ko na eh. Sa mga Virgo, sino nakapakinig ng Virgo? Nag-highlight ang kanilang 9th house. So, definitely, 8th house ang nag-highlight sa inyo. Si Venus right now is currently in your 8th house of changes, transitions. May pagka-intense, extreme. Diyan pumapasok yung mga, actually, yung mga tinatawag na 8th house, yung mga hindi nakasanayan, yung ilang taboos, or kakaiba. Pagdating sa relationship, okay? The 6 of Swords. I will be honest, para sa ilan siguro po ito marahil. Just only take what resonate. Una, para sa ilan na nagkakaroon ng tensyon, conflict, drama sa kanilang mga buhay relasyon at hindi nagiging okay ito. Kumbaga, napapagod na kayo. 3 and 4 of Swords. May sakit, may heartache, heartbreak. At the end of the day, ikaw ang makapagsasabi. Psychic abilities, listen to your intuition. Also, listen to your body, guys. Physically, mentally, emotionally. Kayo po ang higit na makakaramdam niyan. Tapikin ang inyong mga balikat
Baka kasi kaya umangat ito, kasi nga kapag nagmamahal tayo, wala tayong nakikita, wala tayong naririnig or napapakiramdaman kasi nga mahal nyo. Kahit na minsan pagod na ang ilan or napapagod na. Alam ko may hugot yun. Para po yun sa ilan na merong pinagdadaanan sa relasyon, couples in a relationship especially, kahit sa simpleng misunderstanding or miscommunication, hindi kailangan mag-let go na agad. Okay? Para sa ilan kasi ito naman ay naipapahinga, na i-recharge at napag-uusapan. Pero nasa timing lang po. Okay, lalo kung confused kayo ngayon, baka kasi dyan lalo kayong mag-struggle. Lalong, meron pang ilang clouded judgment or nagiging malabo ito ngayon eh. So, very important to take it easy, take a rest, okay lang mag-pause. Hindi sa tatakbuhan nyo yung problema, tatalikuran. Pero, sabi ko nga, una't huli, ano man ang pagdaanan nyo, pinagdadaanan sa buhay relasyon, piliin nyo ang maging masaya. Happiness. Okay. Psychic abilities. Ito, why I'm getting a message, along with your other cards, parang yung isipan nyo, yung paano nyo tinitingnan yung relationship, minsan nagkakaroon ng ilang imbalance. Baka, umaangat yung wishful thinking na ganito, ganyan. May chance pa. Yes, meron namang chance talaga ang buhay. Habang may buhay, may pag-asa. Pero baka ito yung something kumbaga nagiging imagination na in a way baka mapunta sa something illusion or self-delusion na hindi nagiging okay or magiging okay. Reversal po ang enerhiya natin. Pwede itong higit na mag-apply sa'yo or sa iyong person. More on umaangat yung nakikita ko, couples in a relationship na merong struggle right now. Libra, you're all about balance. Tanungin kung ngayon parang hindi kayo nagsasabay, hindi kayo nakikita, or hindi nyo na ipoproseso ng may compromise or pagkakaunawaan ang sitwasyon. Maybe it's time, or maybe it's a sign, hindi to let go. I don't think let go agad. Okay? Pag nilay-nilayan, June to July energy yung ating kinuha. Reflect. Do some reflection. Huwag magmadali. Maaring tinetest po ang ilan sa inyo. Tinetest ng ilang pagkakataon or may ilang challenges talaga. And this is something na I see at the end of the day, higit na mag-aambag nung katatagan sa inyong relasyon. Yes po. Pero again, depende ito. Kaya pinapayuhan tayo ng baraha dito to assess, reassess, reflect, contemplate. Kasi kayo ang higit na makapagpapasya. Kayo ang higit na makakakita dahil karelasyon nyo yan. Okay, kung naibibigay or makikitaan nyo ng opportunity na merong kaunlaran, kasiyahan sa koneksyong ito, may laban pa. Pero again, di yan agad-agad, iba-iba tayo ng process of healing. Iba-iba tayo. May hugot, Libra. Para sa ilan, single tayo. Single, if you're ready to mingle, ito na si Knight of Cups. Pero again, kung andito kayo sa healing process, healing stage, huwag madaliin, okay? At yung opportunity, laging meron. Meron po. May potential. Love potential. Pagkaakibat niyan, yung pagiging realistic and practical, huwag mainip just because feeling mo nahuhuli ka or may ilang parang pagkapagod dito sa waiting game. Sabi ko sa inyo, yung illusion, baka mag-apply din single or imagination. So, very important. Hindi masama yun, pero wag lang laliman yun. Huwag ka manatili doon. Be practical. Okay? Dumadaan kayo sa ilang transitions, transformation. And may pagka-intense, sumasang-ayon ang eroplano. May pagka-intense. Kumbaga, actually, itong ilang pinagdaanan nyo, or pwedeng someone na dumating sa buhay nyo. Single, someone can help you to heal actually, or to transform yourself para sa mas mga bago, mas masasaya at pag-unlad ng iyong buhay bilang isang individual sa relasyon man, sa trabaho, pamilya, lahat na. Single especially, okay? At sa mga nasa isang relasyon na, kung ito'y ating i-apply, again, changes,
transformation, transitions, maaring may renewal. Kung ito lamang ay papakiramdaman nyo at hindi kayo magmamadali. Okay? Ito yung umaangat, guys. I think kayo na yung pinakamahabang, ang goal lang natin kahit 5 to 8 minutes, but more than 10 minutes na ata ito, pero sabay sa agos ng buhay, huwag kayong ma-stuck, okay? At merong opportunity pa. Una at huli, Libra, naway piliin nyo ang maging masaya. Hi, Scorpio, love reading, love messages po tayo. This is from June to July 2025. Energy check pagdating sa inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig, no matter what your relationship status right now, single, attached, married, couples, tingnan natin. Okay, anong kailangan yung marinig na gabay po ngayon? Kuha muna tayo ng pinaka-advice or salita. Anong kailangan marinig ng mga Scorpio? Sa'yo, Scorpio, na nakikinig right now, message po. Guidance para sa Scorpio, family. Family and lighten your load. Lighten your load. So, parang pinaka-advice, no? Love and lights. Hindi. Clarify natin. Baka meron ka daw ilang bigat dyan. Baka mga fats ni Moonchild yan. Charis, tingnan natin, ha? Pakita natin sa live. Scorpio, tayo pa live na live sa ating YT. Babalikan ko po kayo after each sign. Lighten your load. Or a message, why not? Parang dyan pa lang nakukuha ko yung kumbaga, sinong pahinga mo? Kanino kahigat na makakahinga? Dito, silang taong mahal mo. Kumbaga, rest, recharge your energy. We'll see. Guidance para sa iyo, Scorpio. Anong kailangan mong marinig? Message? June to July 2025 energy po sa taong nakikinig ngayon. Mensaheng gabay, usaping pag-ibig, relasyon, the King of Wands, add pa ako dito, and 9 of Pentacles. Scorpio, June to July, message po. Uy, ito na. Lighten your load, the 10 of Wands. This one is in reverse. Kita mo? Kapag naka-upright siya, may ilang bigat, meaning, it's time to release anything or anyone that no longer serves you. May hugot yun, I know. Just only take what resonate. Tayo po ay general reading, Scorpio. Depende ito, ha? Sa inyong iniiwanan ng priority or sa inyong sitwasyon. The love is perfect sa pinag-uusapan natin. Topic natin, love life. The Four of Cups. 4, about family or sa connection ito, mas maging wise na raw kayo or better version 2.0 ng mga Scorpio ang dapat mapaangat. Kumbaga, sa bawat decisions or actions na gagawin. Okay, pag-iisipan, pagninilay-nilayan. Why I'm getting a message 10 and 9 of Pentacles. Parang tough love ito. May ilang hindi madali or may mga sitwasyon na talaga din kayo, couples in a relationship especially, na pinagdaanan na hindi ganun kagaanan, or single kung dumaan ka na sa ilang ganap in the past, yung ilang past experiences niyo when it comes to relationship, love. Kumbaga, hindi siya naging madali. Or up to right now, until now, dala-dala nyo pa rin, or may ilang emotional baggage, may ilang bigat pa rin. Maybe this is a sign to lighten your load. Hindi mo kailangan dalhin lahat yan. Hindi mo kailangan panghawakan all at once. It's okay, nabawasan, or totally iwan. Guys, again, depende ito. At the end of the day, kayo ang higit na magpapasya. Kaya naman, ito, parang iniiwanan kayo ng payo to reflect, review, reassess itong ilang mga ganap sa inyong buhay, pag-ibig, relasyon. Bakit ba tayo nagbabakal? Hindi pa kasi ubos kanina pa yung coffee natin, umaga-umaga. Pero, parang meron dito life lessons. Yes po. Lessons learned in life.
na minsan, hindi agad natin naaarok, hindi agad umaangat sa ating pakiramdam, pero sa huli, meron po. Or for some of you, kung kayo nasa isang, buhay pamilya, tahanan, kumbaga at one point, sinubok na kayong mag-asawa or magkapareha, I feel na tinatest lang yung inyong pagsasama. Hindi nagiging madali. Kumbaga, for some of you na talaga totally nag-separate na or may ilang changes na, kumbaga, dito mapapaangat nyo yung tatag, okay? Tinas yung faith, na-challenge kayo. At yan, higit kayong sasaya, higit kayong yung pakiramdam ay makukumpleto na. Meron kayong ma-accomplish together or malalagpasan nga. Okay, kasi nga ito, may pagtatapos na doon. Or maybe a reminder, sabi ko nga, depende ito guys sa inyong sitwasyon. Okay? Pero, dalawa lang ito, parang iniiwanan tayo ng pagtatanong eh. Ayan oh, parang may tumatakbo sa inyong mga isipan, Scorpio. Are you in or out? Parang ganun. Parang kanta ni Sandara yan. In or out? Am I in or out? Ano ba? I-release niyo ba? Or ilalet ko? Or panghahawakan niyo pa? Pero at lalo pa kung may pamilya na kayo, may mga anak na kayo, or mag-asawa kayo, hindi ito something madali, diba, na i-let go. Sabi ko sa inyo, maaring challenge to, difficulty, na very normal sa anumang situation. Pero hindi nyo kailangang madaliin yung ilang dalahing ito. Take it easy, don't be too hard sa iyong sarili. Okay. Pero sana, okay, June to July energy guys, ay huwag niyong kakalimutan yung dahilan. Okay, kung bakit ba kayo lumalaban. Lalo may mga bata. Para meron ako nakikita energy ng bata. So, kung meron na kayong anak, ayan. So, definitely pag-uusapan. I feel nandito yung mission nyo. Patuloy na mission nyo, Scorpio. Kung paano nyo panghahawakan itong ilang challenges ng buhay. Okay. Yun lang naman. Single. Sige, single. Paano naman kaming single, Moonchild? Single and ready to mingle at hindi pa mag-apply itong parang, o hindi nag-a-apply yung okay naman ako, wala naman akong pang pinagdadaanan o napagdaanan from my past. Kumbaga, ready ako to mingle. Why not? Why not? You just have to get real. Be honest sa iyong nararamdaman. Be ready. Kasi King of Wands, ayan, family, or maybe baka busy naman kayo. The lovers ay narito. Love is there, guys. Love is the answer. Love is the key. Andito pa yung pagmamahalan. Gaano man may ilang challenges or nagiging magbagal yung proseso or progreso na gusto nyo makita. Single, in a relationship, married man. If ready ka, sabay ka ha. Meron akong nakikita. Pero huwag magmamadali. Huwag magmadaliin. Actually, baka meron na kayong pinagpipilian or nagiging picky ka ngayon. Pihikan? Ayan. Meron someone. Okay. Someone na pwedeng magpagaan or kumbaga magpakalma ng iyong mga nararamdaman. Yung pagiging lonely or as a single, kumbaga hindi maiwasan yung pagkamalungkot. Baka andyan yung struggle, yung waiting game. And if you're ready to step forward or to move forward sa iyong buhay, yes po, actually, merong maganda. May something ganda dito, guys. Andito yung pagmamahal. And astrologically, guys, Venus right now, sobrang ganda pala. Kaya naman pala bumagsak si the lovers. Venus, the planet of love, beauty, attraction, is currently in your 7th house of relationship, partnership, marriage. So, may something ganda dyan, namumulaklak, nag-glow kayo, kahit paminsan may ilang hard times or tough times, difficult, struggle, parte yun ng mission nyo. So, panghawakan nyo yan, yakapin nyo yan. At the end of the day, again, love is here. Love is the answer.
Ito yung umaangat na may hugot pa para sa inyo. June to July 2025 energy. Love reading po, Scorpio. Hi Sagittarius, June to July 2025, love reading, love messages po tayo. No matter what your relationship status ngayon, single, in a relationship, married, attached, we'll see. Anong parating sa inyo? Anong ganap? Anong kailangan yung marinig right now? Buhay, pag-ibig, relasyon. Kuha muna tayo ng pinaka-advice message para sa inyo, Sagittarius. Guidance po sa taong nakikinig ngayon. Anong kailangan mong marinig? June to July energy, Sagittarius, love message para sa'yo. Sa taong aring makapakinig nito, may bumagsak na reconciliation, life purpose. Dalawa yung bumagsak, hindi natin pipigilan, pakita natin sa live. Life purpose and reconciliation. Why not? Diyan pa lang. Merong magbabalik, merong babalik, merong mag-aayos. Kahit sa simpleng pakiramdam, life purpose, kita nyo may papuno. Lalo ko nga angat yung talagang hangarin ng taong ito or mo, reversal tayo. Pwedeng higitong mag-apply sa'yo or sa isang tao sa iyong buhay. Ito ay unti-unti na pwedeng mag-grow, pwedeng mag-bloom, pero merong pwedeng umangat na life lessons learned in life. Parang ganon. Merong aangat na realizations or conclusions. We'll see. Clarify natin bakit ito ang bumagsak sa'yo. Sagittarius message. June to July energy. Guidance po para sa mga Sagi. Sa taong nakikinig ngayon. Love message po. Buhay, pag-ibig, relasyon. Sagittarius. Guidance para sa taong ito. Sagittarius, mensaheng gabay for you. Guidance message. Parang dyan pa lang. Ayan. Uy, may bumagsak na. Okay. Sagittarius, sa taong maaaring makapakinig nito. Guidance advice will be straightforward, hopefully. Medyo mailap ngayon ang ilang sitwasyon. Kanina pa bumabagsak si Knight of Wands. Ayun na. May ilang reversal card, Sagittarius, pero hindi po ibig sabihin agad ay hindi na okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. The Nine of Pentacles, reverse. The Wheel of Fortune is in reverse. Then 9 and 10 actually. 10 of Pentacles, both are in reverse. Knight of Wands. This one is in reverse. Sabi ko sa inyo, the Ace of Cups. Ito na yun. Ito ang nag-iisang upright. About romance, love, new beginnings, new potential, new person, new positive possibilities, new connection, new love interest. Pero June to July energy nakuha natin, guys. Kung higit ako magiging practical, unang-una kasi, 9 and 10, Knight of Wands. So, hindi sa walang ganap pagdating sa love life, Sagittarius. Marahil kasi kusa nga angat din yung pakiramdam nyo na higit kayong kailangan munang maging practical. Especially right now, si Venus ay nasa inyong mga... Tama ba? Teka, double check natin. Okay, kahit si Moonchild kasi, di ko alam kung ano yung galawan ngayon sa planeta. Naglilipat-lipat yan, guys. So, yes, nothing is yet set in stone. Kung ano man yung ngayon, pwede itong mabago. Okay, everything is temporary. Yan po ay ating reality. June to July energy. Right now, by the time na mapakinggan mo ito, si Venus is currently in your 6th house of service, work, daily work, kung ano yung pang-araw-araw na buhay nyo, kung saan kayo higit nagiging practical, kung saan meron kita, yes po, dyan kayo sumasabay, dyan kayo higit na nag-iiwan ng enerhiya, or talaga may pagka-busy and productive. Na ang ganda, alam ko love reading tayo. But anyway, hindi sa walang ganap, pero maaring na-occupy or nahihila yung enerhiya nyo sa mas practical. Okay, so, ayan. Nagkakaroon tuloy ng ilang kabagalan na Knight of Wands or hindi ganun kaganda yung process or progress na gusto nyo makita when it comes to relationship or gustong makita ng ilang tao sa inyong paligid. Maaring ito reversal, guys. Meron gustong makipag-reconcile kayo mismo or isang tao. Meron gustong bumalik.
gustong mapaangat pa yung purpose. Pero ano man ang katayuan ng relasyon ngayon, Sagittarius, may dahilan yan. Okay? Kung nasan ka ngayon. And sa huli, I feel na sabi ko nga, maaring merong umangat or mamunga dyan. May growth dyan. Mahirap mang paniwalaan ngayon. Meron at meron kayong nababaon. Meron at meron kayong natututunan. May hugot, no? Kumbaga, single ka man or in a relationship, ayan, hindi man ganun kaganda or agad-agad yung resulta, the 10 of Pentacles, 9 and 10 of Pentacles, parang walang ganap, walang enerhiya. Hindi ibig sabihin ay wala na. Okay, I feel na meron kailangan mo nang mag-heal, healing, yes po. Para dito sa reconciliation na ito, sa pag-aayos na ito. At iba-iba tayo ng paraan dyan, guys. Iba-iba tayo ng proseso pagdating sa pagpapahilom ng ilang sugatang puso. So, kung kailangan mo nang magpahinga, mag-recharge, magnilay-nilay sa inyong buhay relasyon, gawin yon. Huwag kayong mainip, huwag kayong magmadali. Or kung kailangan nyo munang ma-divert yung mga isipan nyo sa mas practical, kagaya ng aking naiwan, gawin yon. Kung saan kayo higit na kahit paano ay magiging mas positive. Kasi I will be honest, along with your other cards, parang hindi umaayon sa inyo yung ilang kagustuhan nyo sana. Kasi hinihila kayo ng ilang transformasyon na ito o ng ilang changes. The wheel, guys, kahit ito ay in reverse, umiikot yan. The tables will turn para sa inyo. Pero sasabay lang kayo. Minsan hindi umaayon ng mundo. Pero timing, divine timing para sa mga bago or pagbabago or new connection ba ito, new relationship, renewal, reconciliation. May pag-aayos pa ako nakikita. If ever may pagtatanong kayo or may tanong sa inyong mga puso o kung maayos pa ba kayo, meron pang chance. Pero sa ngayon, I will be honest, medyo malabo. So, sabay lang kayo. Huwag kayong ma-stuck. Sabay kayo sa ikot ng mundo. Iikot yan. Basta andyan yung hangarin na sa puso nyo ay merong progreso. Gaano man kabagal ito. Alam ko may hugot talaga. Pero focus muna sa palagay nyo ay mahalaga. Oo, parang ganun eh. At susunod na dyan eh. Okay, kapag yung puso nyo ay maayos naman, balance, andito yung purpose, trabaho man, pera, susunod na rin dyan yung magandang flow pagdating sa relationship. So, wag mainip, wag magmadali. Parang ganun yung pinaka-energy sa Sagittarius. At alam ko naman, as a Sagittarius, very flexible sign kayo. Sasabay lang kayo sa agos ng mundo. Yan yung pinaka-advice. Let go. Okay, let go of worries, let go of control, and let things flow naturally pagdating sa inyong buhay relasyon. And be open still. Kung andyan yung pagiging ready naman na, still be open sa ilang possibility to connect, communicate, may bago pa. Okay, hindi natatapos sa isang hindi kagaanan ng inyong buhay pag-ibig. Everything is temporary. Focus muna sa mas practical ngayon. Ito yung umaangat na guidance, messages, love reading para sa inyo, Sagittarius. Hi Capricorn, love reading, love messages po tayo. This is from June to July 2025 energy check. No matter what your relationship status right now, single, attached, or married, tingnan natin kung anong may iwan ng baraha para sa inyo. Kuha muna tayo ng pinakasalita or pinaka-advice para sa iyo, Capricorn. June to July, buhay, pag-ibig, relasyon, anong kailangan mong marinig? Tapos pa ika-clarify natin. Capricorn, well-being. Well-being. Sige, gusto ko pang mag-add para sa inyo. Courage. Okay, this time, add tayo. Clarify natin to. We'll be straightforward, Capricorn. Anong kailangan nyo marinig? Guidance para sa mga Capricorn right now. Anong kailangan nyo marinig? Bakit ito yung bumagsak? Pagdating sa inyong mga well-being or overall well-being, why not? Physically, mentally, emotionally, kung saan kayo magiging healthy, yung healthy relationship, 7 of Pentacles, yung may pang long term na, or why I'm getting a message na, syempre dito na tayo sa mas seryoso, mas mature, mas merong plano.
Okay, single, especially, or on fire yung aking nakikita. Courage, yung kumpiyansa nyo, o yung tiwala nyo sa inyong sarili, sa relasyong ito, at pa tayo. Star! Capricorn, manifestation card, kung anong nakikita nyo or gusto nyong actually plano, yung goal nyo sa relationship, yung mga pangarap nyo, hindi yan hindi imposible. Ano yan, tayo po ay live na live sa FB, sa ating Blue Up, The Magician. Ang ganda naman. Kompleto Ricardo, ang menudo, June to July energy, Capricorn. Kung magiging bukas kayo, well-being, again, physically, mentally, emotionally, hindi isang medical advisor ang Moonchild, or even financially with 7 of Pentacles. On fire, actually, si Venus sa inyo ngayon, sinilip pa natin. Venus, the planet of love, attraction, beauty, is currently in your 5th house of love. Love life, romance, ayan, ang perfect guys, walang tamis, nagiinit on fire ang inyong mga love life, buhay na buhay yung enerhiya, kung papangatin nyo lang din yung pagtitiwala na ito sa inyong sarili, single, and ready to mingle, magical, may makukompleto, may spark, makukuryente, hindi. Manifestation card guys, maniwala lang kayo, stay positive, na kung ano man yung hinihiling nyo sa mga tala, ay may pagka-healthy yung aking nakikita. Healthy connection, relationship, may paglalim pa. Couples, attached, married, hindi perfect, walang perfect na pagsasama. Pero itong ilang kakulangan nyo sa inyong relasyon ay naidadaan naman sa mabuting usapan, sa pagpaplano, long-term plans, at yung tiwala, hindi madala, lalo kung ito ay in a way, just only take what resonate po. Tayo ay general reading. Kung hindi siya naging healthy at one point at nabali ang mga tiwala na ito at nagkaroon ng broken promises, kumbaga, at naiwanan kayo ng false hopes, sumasang-ayon ang bata. May nagtatantrums. Actually, Venus, again, is in your 5th house. 5th house, dyan po pumapasok. House of children po yan. So, kung meron kayong mga anak na, maring mag-highlight din yan. Ngayon, June to July, I know love reading ito. Kita nyo, may 10 of Cups dito. Mayroon tayong tanungan session kasi live na live tayo sa ating FB. Or why not, guys? Tayo po ay general reading. Again, di po isang medical advisor ang Moonchild. Sa 5th house, baka naman, ngayon ito mabuo, June to July, bata-bata, paano ka ginawa? Or meron talagang baby blessing. Kung ito yung inangat nyo sa kanya, sa taas, may kompleto Ricardo guys. May on fire. Your love life will be on fire. Or ngayon palang marahil ramdam na ng ilan. Hindi man madali for some. Pero, ito yung umaangat sa inyo. Kompleto Ricardo. Or maybe, you just have to stay optimistic. The star, positive lang, anumang pinagdadaanan nyo. Kasi meron ako nakikitang pagka-healthy pa rin sa connection. Or piliin nyo, sana una't huli, yung inyong mga well-being. Okay, deserve nyo yung may pagkakalma. At the same time, ay nag-aapoy yung pagmamahal. Deserve na deserve nyo yan. Ito yung guidance, advice. Alam ko may hugot, pero kompleto Ricardo ang sitwasyon. Magical, may kinang. Love is in the air. Parang ganon para sa inyo. Ngayong June to July 2025, love reading po. Messages natin for you, Capricorn. Hi, Aquarius. June to July 2025, love reading po tayo. Love messages, energy check. No matter what your relationship status right now, single ka pa man, attached, in a relationship, or married, we'll see anong kailangan guidance ang marahil, marapat yung marinig ngayon. Aquarius, kuha muna tayo ng pinakasalita or pinaka-advice and then clarify natin. Sa taong nakikinig ngayon, Aquarius, guidance for you. May sign gabay po para sa taong ito. Aquarius, anong ganap? May umangat na love. Gusto niya yon. Love message nga tayo. Perfect. Tingnan natin. Bakit yan yung bumagsak? Kasi deserve mo yan. Pakita natin, live na live po. You deserve love. Siyempre naman,
Aquarius, anong kailangan nyo marinig? Bakit ito yung bumagsak? Buhay, pag-ibig, relasyon, querida, number 2, charot. Charot, tarot, guidance. Aquarius, kamusta ka? Buhay, pag-ibig, relationship. Guidance po, love message. Aquarius, may sumasama sa aking kamay. May bumagsak na. The Ten of Swords, Reverse. Add pa tayo. May hugot. Kaya sila Wheel of Fortune, the Nine of Cups. Kaya love ang umangat kasi deserve nyo ang pagkasapat. Deserve nyo yung kasiyahan, yung happiness, yung fulfillment sa buhay relasyon. The Ten of Swords, Reverse. Dumadaan kayo. Guys, tayo po ay general reading. Kahit pa pare-pareho kayo ng sign, sa Aquarius, magkakaiba po ang bawat isa. Pero, nasan man kayong punto ngayon sa inyong relasyon? Single man, again, nasa isang relasyon man, paulit-ulit, moonchild, hindi. Nasaktan man kayo, or patuloy kayong nasasaktan, andito man kayo sa proseso pa ng healing, iba-iba kasi tayo dyan. Kapag ito po ay naka-upright, kita nyo, 10 espada ang nakadagan sa'yo. So, this is something painful, of course, but this one is in reverse po. Meaning, dadaan kayo sa healing, sa recovery, at iikot ang baso. The tables will turn at aayon na sa'yo. June to July ang hinihingi natin, so i-claim natin na higit niyong makakamit yung kasiyahan, yung pagkasapat na deserve nyo. Yung love, okay? Yung emotional security na hinahanap na ilan sa inyo. Napaka-kalma lang nung pagmamahal na ito. Timing, kumbaga divine timing, Nine of Cups, Wheel of Fortune. Magandang pagkakataon ito. Why not? Na mas laliman or single, itong ilang connection nyo or kung meron na kayo especially nakakakonekta ngayon or makakakonekta June to July energy, baka this is something maging ready kayo or destiny, parang ganun yung nakukuha ko. Love. Magiging maaring for some na meron na kinikilala, nasa dating stage, talking stage, why I'm getting a message na ito'y pwedeng maging official. Gusto nyo yan? Ready ba kayo doon? Kasi love, guys, sinapos na tayo sa love. Okay. Anong kailangan nyo pang marinig? Message, add pa ako. Yung emotional security, as I've mentioned, andito. Satisfaction, fulfillment, happiness. Alam ko ang tamis, Aquarius, pero deserve nyo yan. 9 and 10 of Swords. 9, kita nyo na pag-aalala para sa ilan or na pag-iisip, napapangibabawa ng worry, alisan yan. Ito po yung ilang negative thoughts na minsan hindi madali. Marahil para po yan sa ilan na dumadaan pa sa pagnilay-nilay sa buhay relasyon with the hermit. Okay? Or para bang andito pa sa healing process. 10 and 10, guys. Kumuha pa ako ng isa. The 10 of Swords, the 10 of Wands. This one is in reverse. Yung ilang bigat nyo. Yung ilang bigat ni Moonchild. Hindi. Fats pala yun. Mali-release, malilet go, or maybe a sign para sa ilan kasi nga ang ganda Huwag kayong ma-stock up sa isang sitwasyon o relasyon na walang liwanag or na pag-aalala lang kayo. Or hindi nyo nakikitaan nung growth. Guys, again, just only take what resonate para ito sa ilan na mayroong pinagdadaanan pa. Kasi ang ganda, nakaayon ng lahat sa inyo dito. Andito uulitin ko yung love, ayan, yung security, yung stability sa family, if ever nasa isang, na kayo, couples, married. Actually, sa 10 of Wands, lagi kong pinapasok dito ang usaping pamilya. Okay? Hindi kailangan laliman or ano pa man, pero why not, para sa ilan, family sector, may paglilipat po ba, or may ilang changes. At itong pagbabago na ito ay para sa ikasisecure nyo, ikalalapit nyo, ikagugrow nyo together as a couple, as a family.
dito higit na mabubuhay or higit na lalago yung pagmamahalang ito. Gusto niya yon. Nanganda. You will feel more safe, secure sa koneksyong ito. Alisin lang yung ilang pag-aalala. At meron kayong gabay, you are being guided and protected, guys. Or meron talaga kayo sa mas practical na ilang gabay, ilang tao sa inyong paligid. It could be someone older, a mentor, a guardian, your parents. Hindi kayo nag-iisa. Timing, divine timing, destiny, may purpose. Kung ang ilan sa inyo, Aquarius ngayon po ay napagtatanong pa rin kung andito ko sa tamang relasyon or posisyon sa inyong koneksyon, purusyon, ano. Ito yung ngayon, June to July energy, guys. Everything's temporary, umiikot yan, the wheel of fortune, pero may iwanan ko kayo ng sagot na oo. Andito pa rin, may purpose. Andito yung love tinapos tayo. Love, love, love. Love is the answer, guys. Love is the key. Ito yung umaangat na messages para sa inyo na may hugot pa, Aquarius. Hi Pisces, June to July 2025. Love reading po tayo. Love messages. Energy check. Kamusta ang inyong mga buhay, relasyon? No matter what your relationship status ngayon, single, attached, married, or couples, ano pa man dyan. Maging sino ka man, magpakailanman. Charot. Charot, tarot. Hindi. Kuha muna tayo ng pinaka-advice para sa inyo. Buhay, relasyon, pag-ibig, Pisces, guidance for you. Sa taong nakikinig ngayon, Pisces, message. Anong ganap sa inyong buhay, pag-ibig? Anong parating? Anong guidance ang kailangan nyo marinig? Pisces, energy check. Tingnan nyo, kita nyo, tumatalon. Excited, happiness. Happiness and protection. Ang ganda. Happiness and protection. Kuha tayo. Bakit ito ang bumagsak? Happiness and protection. Okay. Pisces, guidance, love, message. Bakit ito yung nagsibag sa akin? Guidance for you. You are being protected and guided. May kasiyahan sa inyong paraan. Kung magiging bukas lang kayo, why not? Why I'm getting a message dito? Actually, si Venus ngayon, Pisces, syempre siya yung sisilipin natin dito dahil siya po yung tinatawag na planet of love. Love reading tayo. And right now, nasa inyo siyang third house of connection, communication, may kasiyahan, happiness. Kung magiging bukas kayo dyan, single especially and ready to mingle, at papaangatin nyo yung communicative side nyo or communication skills nyo, yung pagiging playful and sociable nyo. Why not? The Three of Pentacles, kaka-mention lang natin. Si Venus po right now ay nasa inyong mga third house of connection, communication. May magandang possibility, why not? Baka ito ay someone na nakakasama nyo na or maging daan itong ilang tao na madalas ay meron na kayong communication or nakakausap nyo na kahit over the net lang ito. Maging daan patungo kay the one, the high priestess. Mas malalim, mas serious or mas curious, magiging curious ang person mo na ito. Why not? Parang genuine naman yung nakikita ko. Romantic, very conservative and traditional yung love na ito na pwedeng umangat June to July, Pisces. Ten of Cups, family, Knight, King of Pentacles, Queen of Wands. At the same time, practical pa rin, the Ten of Cups, happiness, yung fulfillment na naman, na kanina ko pa rin na mention. May something ganap, may kasiyahan po ba right now sa family? Or may travel po ba? Yes po. Kasi iba-iba tayo ng paraan sa pagsasaya. Pero kung ano man yung mabubuo yung connection ngayon, single ka pa man, nasa isang relasyon, malalim po. Malalim. Andito talaga yung feelings. Or makakapag-catch up kayo sa ilang emosyon na ito. Okay, kung magiging bukas lamang kayo, Pisces, may kasiyahan, makukumpleto kayo ngayon. Or feeling complete ang ilang sitwasyon. At dyan, mararamdaman mo marahil na protected ka talaga ng universe.
You are being protected. May protection. Or, mas mararamdaman mo yung proteksyon ng kapareha, ng pamilya. Ayan. So, it's not the best time, guys, para mag-hold back ka or mag-step back ka dun sa ilang proseso pagdating sa iyong emosyon. Pahintulutan mo yan. Go with the flow. Let things flow naturally sa iyong buhay. Move forward para sa ilan na feeling stuck, if ever, sa inyong buhay pag-ibig. Okay, kasi maganda yung flow na aking nakikita. June to July energy, guys. Energy, speaking of energy, tingnan natin si Mare, si Planet Mars. Pisces, ang perfect pala ni Mars. Si Mars will enter your 7th house sa mga susunod na linggong ito. Oo, Mars, the planet of energy. 7th house is all about relationship, marriage, kung kayo'y kasal na at may mga anak na. Protektado talaga kayo. Mas magiging conscious, aware, mas malalim. Mas mangingibabaw yung divine timing. Ayan. Yung pagka-sacred, pagka-conservative ng ilang sitwasyon. On fire, guys. Mars, the planet of energy. Andyan yung focus sa inyo or focus nyo sa inyong mga buhay relasyon. Reversal tayo. At the same time, nagiging practical din sa ilang koneksyong ito. Be open sa ilang possibilities, positive possibilities and potential. Sa huli, guys, una't huli, piliin nyo ang maging happiness. Pisces, deserve niyo yan. Ito yung umaangat na guidance, advice, messages, love reading po, love messages para sa inyo, Pisces.